Pang-apat sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo, ito ang Malawi. Sa ginawang pag-aaral ng UNICEF, natuklasan na 52% ng populasyon ng Malawi ang nasa tinatawag na below poverty line. Ang katumbas nito, mahigit sa kalahati na 11 na milyong mamamayan dito ang nabubuhay lamang sa 32 sentimong dolyar o 16 na piso kada araw. Ngunit ang lalong masaklap, natuklasan na ang 20% ng mga mamamayan dito ay nagdaranas ng tinatawag na ultra poverty. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 Malawians ang nabubuhay lang sa 20 sentimong dolyar kada araw o sa katumbas na halaga nito, 10 piso kada araw. Kaya sa dakong ito ay karaniwan na lang sa mga residente na kumain ng 1 beses sa isang araw. Dagdag pa sa suliraning ito ang malinis na tubig na maiinom araw-araw. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang malalaking rally laban sa pamahalaan. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng mga bilihin at ang kakulangan ng supply ng mga gamot at mga pagkain. Maging sa mga bansang sakop ng kontinente ng Afrika na itinuturing na papaunlad, hindi maikakaila na marami rin ang naghihirap at totoong nangangailangan. Ke ile ka feta nthong tse ka reng tseno siki ya tsona haholoholo le ho dula ha bohloko ka mpeng bo ha o ya bo dipatala jwalo. Ho tla o thwe o na le bo manyuwa ka hona le ntho o tsamayang ka mpeng ha o se o jele nako e telele. Pag-ibig sa kapwa, ito ang nagbubunsod sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lingapin ang mga nangangailangan. Saan mang dako sila naroon, anumang lahi ang kinabibilangan. Nito lamang mga nagdaang taon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pakikipagkaisa ng mga kaanib sa Iglesia na nasa iba't ibang panig ng mundo, ay daan-daang libo na ang napagkalooban ng tulong sa kontinente ng Afrika. Bahagi ng komprehensibong pagtulong sa pinakamahihirap na residente ng Afrika, naglunsad ang Iglesia ng mga proyektong pangkabuhayan upang tulungan silang tumindig at labanan ang kahirapan. Ang unang livelihood program rito ay ang Eco Farming Project sa Lady Brand sa South Africa. Dito ay nakapagtatag din ng animal farm. Kasunod na itinatag ang Eco Farming Project sa Pietersburg, dito pa rin sa South Africa. Ke thusehile haholo ka hore
Church of Christ la nthusa ka hore e mphe mosebetsi. Nako nngwe ho nona le morutana ntsa le teng o nthwe ke brother Andres Liva. Ona na le nako hore ha re sena bo dijo mona ntlong ke na le nako hore ke ye ho yena ke kope thuso ho yena a kgone ho mpha bo tjhelete be ke reka bo dijo. I would like to thank the Church of Christ to give me opportunity to change my life and give me opportunity to work here. Bukod sa Eco Farm, nitong nagdaang taon ay pinasinayaan ang kauna-unahang garment factory ng Iglesia ni Cristo sa Africa. For the benefit of our African brethren and our African brothers. Praise be to God, signed by our beloved Brother Eduardo V. Manalo, Executive Minister. I'm so excited because I see the big blessing from all our mighty God, and I want to say thank you, Ka Eduardo V. Manalo, because you're the one you look after all of us all around the world. Pagkatapos makapaglunsad ng livelihood program sa South Africa, ay itinatag ang dalawang eco-farming project sa bansang Malawi. We are here upon the instruction of Brother Eduardo Manalo, Tabwera pano chifukwa cha mbale Eduardo Manalo our executive minister. amene ali mtumiki wathu wankulu. Beginning tomorrow, Ndiye tsopano tikuona tikuyambira mawa we're going to start being a worker of this farm. ndiye muyambano kukhala no antchito totsopano a famu imeneyi. Sa pangunguna ng mga ministro ng Ebanghelyo na nakapagtapos din ng mga kurso sa larangan ng agrikultura, sila na mismo ang nagtuturo at gumagabay sa mga residente kung paano ang tamang paraan ng pagtatanim upang pakinabangan ang kanilang mga lupain. Ang pagtulong na ito sa mahihirap na mamamayan ay hindi lamang nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanila, kundi ng karagdagang mapagkakakitaan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga paglingap ng Iglesia ni Cristo sa kapwa-tao ay nakatawag ng pansin sa iba't ibang dako sa Africa. I'm honored this morning to present to you this certificate, especially to Brother Eduardo Manalo, the Executive Minister of Church of Christ, for the work that you've done in this community. Thank you so much. I want to know more about the church Why, sir? because of the good things I've seen here on ground. I'd like to express my vote of thanks to the Philippine government for allowing you people to come here to do the evangelism work. Really, I feel I will also join you so that we can serve God's kingdom. Ang higit na mahalaga na ibinabahagi ng Iglesia ni Cristo sa mga Afrikano ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na siyang tunay na makatutulong upang sila'y magabayan sa kanilang pamumuhay. Ang puspusang pagpapalaganap ng pananampalataya mula sa mga lungsod hanggang sa mga village nito ay nagbubunga ng maraming mga taong tumanggap ng bautismo at nagbabalik loob sa Diyos. Now, when I came to learn that there is only one God, that's when I changed very quickly. Because by then I had seen God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now we should have to know that there is only one God. Who is who? The Father. We are so happy that even when the day of judgment comes, we are surely, we are confident that we will be able to receive salvation come judgment day.
bilang pagsunod sa utos ng Diyos na magtayo ng gusaling sambahan kung saan magpupuri at magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya ang mga tinawag sa iglesia. Dito sa Africa ay walang humpay ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Sa loob lamang ng 4 na taon mula ng pangunahan ng kapatid ni Eduardo V. Manalo ang pagtatalaga sa Diyos ng gusaling sambahan ng Johannesburg noong 2016, ay 8 sambahan na ang naging proyekto sa timugang bahagi ng Afrika. Kahayagan ng puspusang pagtulong sa kapwa, lalo pang pinalawak ng pamamahala ng iglesia ang paglingap sa mga nangangailangan. Bukod sa Afrika, ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon ng iglesia ay ang bansang India, kung saan mahigit 1 bilyong mamamayan ang naninirahan. కోరలు మనవడు వీళ్ళందరూ నేను పోషిస్తున్నాను. మరి ఇంకా నా వయసు తక్కువైపోయింది, ఎటు వెళ్ళలేకపోతున్నాను. వీళ్ళకి పెట్టడానికి నాకు కూడా సాలి వస్తుంది అని చేత మరి ఇంక అంతకన్నా ఏమీ లేదు. ఇంకా ఆదివారం చేసుకున్న పరిస్థితికి వచ్చింది. Sa hanay ng halos 200 milyong mamamayan sa bansang ito na nasa matinding kahirapan, tinatayang 3,000 mga bata rito ang namamatay sa gutom araw-araw. ఎదుర్చుకోది మరక పోసుకున్నాను, తాగేసాను. ఇది ఇప్పుడు ఆగలేస్తుంది. మరి మరక పోసుకుందామంటే మన్నేది. ఆ ముసలోడు వచ్చిన జాకాలకు ఉండాలి. Upang makatulong sa pangangailangan ng maraming residente, nakapagsagawa na rito ng sunod-sunod na mga paglingap. పేదలకి అన్నీ పంచారు కదండి, అవి తింటూ బాగానే గడిపామండి. పేదలందరూ వచ్చామండి అక్కడికి, అందరికీ బాగానే చూశారండి. సరుకులు పనిముట్ల వల్ల Across the world, even America, even England, in other countries also, regarding any calamities, and they are given a hand to help. One of the backbone of the poorer people, so they are given a hand to serve their lives. I'm very thankful to our Lord God, and not only that, our Executive Minister, Brother Eduardo Menalo, brother. Because till now I did not saw even a single function like this, brother. So helping poor and giving groceries for the needy. I think it's a big happy moment to us because of we are getting a real love of God. Tulad ng ginagawa sa iba't ibang bansa sa Afrika, ang lalong mahalagang lingap na ibinabahagi ng iglesia sa mga mamamayan ng India ay ang dalisay na ebanghelyo na maghahatid sa tao sa tamang pagkakilala sa iisang tunay na Diyos. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, itataguyod ang proyektong lingap sa mamamayan hanggat may mga kapuspalan at nangangailangan. Yayamang ito'y utos ng Diyos na tulungan natin ang ating kapwa sa panahon ng pangangailangan. Nananawagan ng kapatid Eduardo Manalo na halika kayo, tulungan natin ang kapwa-tao. Tayong mga kapatid ay magkaisa. Tulungan natin, lalo na dito sa Africa at sa India. Kaya halika kayo mga kapatid, huwag tayong titigil. Patuloy nating itaguyod ang pagtulong sa kapwa-tao.我们都有钱去。